Nirerespeto raw ni Pangulong Duterte ang desisyon ng Korte Suprema pabor sa idineklara niyang martial law sa Mindanao. Sa kanyang pahayag dito sa Bulacan, muling iginit ng Pangulo ang kanyang basihan sa pagdedeklara ng martial law. I would give the due respect to the opinions, this dissenting ng nagsulat ng questioning the martial law power of the President. For as long as there is one terrorist dyan sa Marawi na yan, hindi ba hinto yan? Para naman kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, patunay raw ang desisyon ng Korte Suprema na sang-ayon sa saligang batas ang umiiral na martial law sa Mindanao. Desidido raw ang Pangulo na sugpuin ang rebelyon at terorismo at palayain ng Marawi mula sa kamay ng Maute Group. Sabi naman ni Solicitor General Jose Calida na tumayong abogado ng gobyerno sa oral argument, patunay ang desisyon ng Korte na meron ngang nagaganap na rebelyon na banta sa buhay ng mga taga Mindanao. Si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na isa sa mga anti-martial law petitioner, iginit na naharap ang mga Pilipino saan niya isang dark era kung saan sinusuportahan ng tatlong sangay ng gobyerno ang martial law na nakasira lang daw sa Marawi. Naging daan din umano martial law para sa human rights violation. Ayon sa isa pang petitioner na si Akbayan Party List Representative Tom Villarin, maaring maging daan ang desisyon para masabing may drug-induced nationwide rebellion ang mga teroristang grupo. Ang desisyon ng SC ay isa rin daw dangerous precedent dahil taliwas ito sa safeguard ng saligang batas. Nagsasabing kailangan may rebellion o invasion bilang basihan ng deklarasyon. Si Albay Representative Edsel Lagman tumanggi munang magkomento sa naging pasya ng Korte Suprema hangga't di niya nababasa ang desisyon ng mga maestrado.